Come on, let's give a 1-minute clap of praise and honor to God. Come on. A 1-minute clap of praise and honor and praise to Jesus. Shout hallelujah! Glorify and honor your name. We bless you, Jesus. We magnify your name, Jesus. Glory and praise. Come on, 1-minute clap of praise to Him. Habang pumapalakpak, sumisigaw ng hallelujah. Come on. Last 30 seconds. Come on. King of all kings, Lord of all lords, Hosanna in the highest. Palakpak yan ang tagumpay ng iyong buhay. Pabor at kagalingan ng lahat ng iyong mga panalangin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung pinakamalakas na palakpak at sigaw ng hallelujah. Isa pang hallelujah. Yung pinakamalakas na hallelujah. Father, we honor you today. Let your servants speak your word with joy, with boldness and courage. That everyone that comes to honor your name today will find joy and favor. Let your anointing touch upon every person in this room. Surround this place with the angels of heaven, that every word that we perceive it today will bring them the favor of God. Use your servant with joy, with boldness and courage, that every word that I speak and declare, it brings signs, wonders, and miracles. In Jesus' name. Lahat ng kanilang pamilya maliligtas. Lahat ng kanilang mga pangarap mangyayari. Lahat ng kanilang mga panalangin mararanasan ang iyong pagpapala. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat ng tumanggap, sumalo ng panalangin. Isa pa, ang lulundag unang tatanggap ng panalangin. Sino yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are greatly blessed today. Are you blessed today? Sabihin mo nga sa kaliwa at kanan mo katabi, you are greatly blessed today. Wala mo nang uupo Alam niyo po kung bakit, kung meron mang pinakamasayang araw sa buhay natin, ito yon. Wala yata akong kausap. Kung may pinakamasayang araw man sa buhay natin, ito yon. Because in the Bible, Isaiah chapter 2, verse 2 and 3. Nak, if you can give me that verse in the NLT Bible, I appreciate it. Thank you. Sabi doon, if you can read, please. In the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest. Gustong sabihin, nasa pinakamataas na lugar ka ngayon ng iyong buhay. Ang sisigaw ng hallelujah, pananalanginan. Shout hallelujah! Ang pinakamataas na lugar ngayon ng tao, hindi ang Mount Apo. Kasi siya ang pinakamataas man na bundok sa Pilipinas. Pero ang pinakamataas palang lugar na narating ng buhay ng isang tao, hindi dahil ikaw ay naging gobernador, mayor, senador, engineer, abogado o doktor.
Ang pinakamataas pala na narating ng tao sa araw na ito, iyong siya ay nasa bahay ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasa tamang lugar ka ng buhay mo. Nasa pinakamataas na lugar ka ng buhay mo. Look at this. The Lord's house will be the highest of all. And look at this. The most important place on earth. Hallelujah! Come on, shout hallelujah! Kung mayroon mang pinaka-importanteng bagay sa araw na ito, ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos. Isipin mo, the most important place on earth. Anong pinaka-importante sa mundo sa araw na ito? Ang tao mabuhay. Anong pinaka-importante sa buhay ng tao? Pagkain, di ba? Damit, trabaho, negosyo. Pero hindi pala yan. Sabi ng scripture, the house of the Lord, and you are in the house of the Lord. You are in the most important place on earth. Hallelujah! Pag nandun ka na pala sa bahay ng Diyos, sa bahay ng Panginoon, in the Lord's house, it will be raised above the other hills. Kaya hindi ako magtataka, lahat ng nandito ngayong araw, iaangat ng Diyos ang buhay. Pananalanginan ng Diyos ang buhay. Shout hallelujah! And people, sabihin nyo nga, and people, di ba people ka? And people from all over the world will stream. You know what stream means? Yung ingay ng katabi mo, yan ang stream. Sandali ah. Kaya sa bahay ng Diyos, hindi pwedeng tahimik ang tao. Hindi ka pwedeng nakaganito. Hindi ka pwedeng nakaganyan. Hindi ka pwedeng nakaganito. Pag nasa bahay ka ng Diyos, dapat ikaw yung pinakamaingay. Come on! People from all over the world will stream. There means here. To worship. Kaya yung ingay mong yan, worship yan. Come on! Shout hallelujah! Kaya ako pakiusap ko sa inyo, kung mayroon mang isang napakahalang bagay na gagawin mo sa araw na ito, yung mag-ingay ka sa Diyos. Amen? Kayong mga musikero, kayong mga musicians, what you do is you are doing important role in worship. Yung mga instrumentong yan, hindi yan binili para lang pampaganda sa kantahan. Hindi, sapagkat yung mga yan talaga ay bahagi yan ng pagsamba sa Diyos. Naalala nyo, even Saul, when he was tormented in the spirit of depression and fear, okay, King David used the flute to worship the Lord. Yung tormenting spirit na yon ng depression and fear, umaalis yun kay Haring Saul. Hindi nyo napapansin, pagka ang isang tao pumapasok sa bahay ng Diyos, yung mahina, lumalakas. Yung may sakit, gumagaling. Yung malungkot, sumasaya.
Yung mahirap, yung mayaman, ang lulundag tatanggap. Isa pa, lumukso. I love that. Hayaan mong mag-ingay tayo ngayon. Kasi, kung meron man talagang isang expression of worship, okay lang yan na nakatayo kayo. Ako nga nakatayo eh. Okay lang naman yung minsan samahan nyo rin akong tumayo. Kasi kung ang may karapatan talagang umupo, ako. Si Jesus, pag nagtuturo siya sa multitude, nung nabasa ko sa Israel, kasi napuntahan ko yung place of multiplication sa Galilee, yung 5 breads and 2 fish. Si Jesus pala, nung pinicture nila yung multitude doon, si Jesus nakaupo, yung multitudes nakatayo. So, ang may karapatan talagang nakaupo ako. Hindi kayo. Tama, mali. Kaya lang kayo pinauupo para kayo wag madala. For you to be comfortable. But listen, kung meron man talaga tayong expression of worship sa bahay ng Diyos, kaya doon sa mga first time, I want you to know, this is the culture of our worship. Yung sigaw namin at palakpak, that is our worship unto the Lord. Kasi, yan yung sabi ng Psalms 47 verse 1. Nang sabi ng Psalms 47 verse 1, come, say come, dumating ka. Kaya lahat ng dumating may panalangin. Everyone, ibig sabihin, nagsama ka pa. Kaya nga, may kasama din ako eh. Salamat dun sa mga taong nagsama. Hindi lang talaga, come by yourself, kundi come everyone. Lahat ng makita mo, dalhin mo. Sabihin mo nga sa katabi, buti na lang may dala ako. At alam nyo ba, pagka tayo na sa bahay na ng Panginoon Diyos, Lord, yung mga nakatayo, yung may sakit sa paa, gagaling. Lahat ng rayuma at arthritis, gumagaling in Jesus' name. Yung hindi makatayo ng matagal, pinagagaling mo na. Sino yon? So pag tayo pala na sa bahay ng Panginoon, may dalawa tayong gagawin. Duha. Una, dapat pag nandito ka sa bahay ng Diyos, ang una mong gagawin, hindi mag-smile. Ang una mong gagawin, clap your. Yan ang dahilan kung bakit tayo pumapalakpak. Kasi that is act of our worship. Ang palakpak natin, worship natin sa Diyos yan. Sige, yung pinakamalakas na palakpak. Yung palakpak na hindi mo pa nagagawa sa tanang buhay mo. Ikaduha, sabi, shout to God with joyful praise. Ang pinakamaingay, siya ang pinaka-bless. Isa pa. Turuan ko kayo, ha? Pag may ihahagis ako dito, huwag ninyong, kasi sabi naman na sabi niya, meron palang preacher na may pahagis-hagis. Kasi, pag ako nag-release ng ganyan dito, that is actually nothing. Wala naman kayong nakikita na kulay blue, pula, puti, asul, green, na lumalagaslas dito. Wala naman. But actually, in the eyes of your faith, there is something that connects to your life. Sinong naniniwala pag hinagis ko ito, yung may sakit gagaling?
Yung pangangailangan mo, matatanggap mo. Basta lagyan mo lang ng confidence. Say confidence. Alam niyo yung confidence? Kumpiyansa. Kumpiyansa. Kasi yan ang definition ng faith natin. Kumpiyansa, ano nga ba yun sa atin? Pagsalig. Oh, kasi yun ang definition ng faith natin eh. Hebrews 11 verse 1. Faith, sabi nun, faith is the substance. Faith is the confidence. Sabi nyo nga, confidence. Meron ka pagsalig. Meron kang pagsalig na yung naririnig mo, eksaktong nangyayari sa buhay mo. That what we hope for will actually, sabihin nyo nga actually, kahit nakatayo ka ngayon, may nangyayari na sa'yo. That is actually faith. Actually, sabi mo nga actually, happen. Sinong gustong may mangyari sa kanyang maganda ngayong araw? Na habang nandito ka, may milagrong blessing na dumadating sa bahay mo. May panalangin binubuo sa iyo si Lord. Under the anointing of the Holy Spirit, lulundag ka. Sisigaw ka. Lukso! Isa pa! Sino yon? Palakpak kay Jesus. Hallelujah! Yan yung stream of worship. Kasi ang tawag natin dito, hindi naman simba eh. Nung tayo nandun pa sa dati natin, simba tayo. Ang simba natin noon, punas man. Yun man ang simba mo noon. Pero ngayon, ang buhay mo, hindi na siya. Samba ba? Samba. Sabihin, yung laman ng puso mo, pinadadama mo sa Diyos. Ipinubuhos mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Sinasamba mo siya sa palakpak, sa sigaw. Kaya huwag kayong magtatampo na pag sinasabi siyo, ba't kayong mga born again, maiingay kayo? Kasi maingay talaga tayo. Kasi buhi man tayo, buhi man. Pag ang tao hindi na nag-ingay, hindi na siya buhi. Ano daw? Oy. Salamat sa Diyos, buhay ang katamin. Can I hear amen? Kaya sabi doon sa Hebrews 11 verse 1, faith is the confidence that what we hope for will actually, sabi nyo nga actually, happen. May nangyayari na sa'yo. At dinideklara ko, habang sumisigaw ka dyan, lahat ng mga pangailangan mo dumadating na sa buhay. Ang tawag natin dito, ang tawag ng scripture nito sa ginagawa natin ngayon, Sabat. Why? Because we come together in the presence of God. And we call it a holy day. Isipin mo yung tindahan mo, sinara mo. Yung appointment mo, kinansel mo. Yung trabaho mo, iniwanan mo. Bakit? Para lang talaga mag-Sabat, which means mag-rest in the presence of God. At ang sabi ni Jesus, Mark 2:27, Sabbath was made, ito sabi niya, no? Then Jesus said to them, samahan niyo ako magbasa. Then Jesus said to them, the Sabbath was made to meet the needs of the people. So ibig sabihin, ngayong araw na ito, bawat isa sa atin may panalangin.
Ang lulundago ng tatanggap. Isa pa. Tumalon. Sabihin sa tatlo, ako yon, ako yon, ako yon. Alam niyo kung bakit ganito ako kaingay mag-preach? Kasi dati akong baptist. Hindi kasi ang worship ritual. Relasyon kasi ito sa Diyos eh. You're not coming to this place para lang ho kayo mag-establish ng religion. You're coming to this place to establish your relationship to God. Can I hear amen? Alam kong nangangawit ka na. Sabi, Diyos ko po, anong oras kaya tayo paupuin ito? Hanggang mamaya na. Pero isa lang ang alam ko, lahat ng pangangailangan mo, pinagpala na ng Diyos. Isa pa! Sino yon? Kaya ho yung mga taong masaya, yun ang hinahanap ng Diyos. Can I hear amen? I declare that every needs will be met today. Lahat ng iyong mga pangailangan pinalanginan. Lahat ng iyong sakit at karamdaman pinagaling ng Diyos. Lahat ng iyong pagkakautang bayad. Lahat ng iyong mga pangailangan bless! Sino kaya yon? Sige, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, you are greatly blessed. Say it, you are greatly blessed. Alam niyo kung bakit sinabi ko kanina before I am a Baptist? Because the only thing I understand when I go to church just to attend and hear the word. It's no value to me how I can satisfy the heart of God. Kaya ka nandito para bigyan mo ng saya ang puso ng Diyos. Ha? Lord, ang pumalakpak panalanginan. Okay, bago ka umupo, sabihin mo sa kaliwa at kanang katabi mo, you are greatly blessed. You may be seated for a while. Sabi ng katabi, ay, salamat. Are you blessed today? Kayo mga musician, dyan lang kayo. Tuwing linggo, dyan na kamo ha? Hindi na sila nag-amen. Sabi nung mga kasama natin, ngayon lang po dahil nandito kayo. Hindi, linggo-linggo na yan, dyan kayo. Kasi madalas kayo lagi sa likod. Okay. But this church really a worshiper church. You know? Now allow me to share to you the heart that what we are doing today. Actually, the way you honor the man of God is very biblical. Yung pong ginawa nyo kanina na paglinya, it might be some of you, it's a first time that you practice that principle. But in our church, we practice it every Sunday. Every Wednesday, we have worship, midweek worship celebration. Every Sunday, we have worship celebration because we call this kind of gathering celebration. This is not service. This is celebration. At walang nasa celebration na tahimik. Alam nyo, pag pumunta kayo sa celebration ng tao at tahimik kayo, magsisisi yung celebrant na in-invite ka. So sana hindi ko na lang in-invite ito, oy. Dumating doon sa celebration, nakaupong ganyan.
Kain ka na. Gutom ka na. So sabi ng celebrant, buti pang hindi ko na lang in-invite ito. Oh. Pero pag sinabi ng celebrant, kain na tayo. Sabi mo, kanina ko pa inaantay yan. Uuwi kang busog. Kasi pagka sa celebration, hiya-hiya ka, ay, uuwi kang gutom. Mag-a-arithmetic yan. Pero pag hindi ka marunong mahiya, yung bang happy ka lang. Hindi naman yung, hindi ka pang in-invite, nasa kusina ka na. Huwag rin yun. Kasi sabihin nung celebrant, oh, grabe naman. Pero pagka ikaw ay hindi naman din marunong mahiya, ibig ko sabihin, pag nasa celebration ka, dapat you are part of the celebration. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-ingay ka. Kasi pag hindi ka maingay, yung blessings mo, akin na. So every Sunday, every Wednesday, we do that. We apply that principle and we call it honoring. Say it again, honoring. At dapat nga po yan ginagawa ninyo pag akyat dito ng man of God. Pag sinabi ko sa mga tao namin sa church, lahat ng mag-o-honor sa man of God, go to the line and people go to the line. Kasi po, what you are doing, mga kapatid, is Jeremiah chapter 3, verse 15. Yung ginagawa ho ninyo kaninang paglinya, ang totoo, hindi natin kultura yan. But now we understand that that kind of gesture is honoring. Can I hear amen? You honor the man of God in the house because you believe that he has a message of the Lord that will accomplish all to your lives. Sino ditong gustong may ma-accomplish si Lord sa buhay mo? Na lahat ng kulang mo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng kulang mo, pananalanginan. Sino yon? Yan yung sabi ng Isaiah 55 verse 11. Na kahit pa ang man of God nagde-declares ng word of God, you can go to the box and sow a seed. Lord, this is my seed for my future. This is my seed for my family. Na masave lahat sila, Lord. Maisama ko sa church that we can worship you all together with my family. Lahat ng tao, mayroon siyang kanya-kanyang mga sitwasyong, mga pangarap sa buhay. Oo. Huwag mong isipin yung katabi mo. Mas malaki ang problema niyan sa iyo. Ang mahalaga ngayon yung may gawin ang Diyos na milagro sa buhay mo. And do something for the Lord. Ay, wala yata akong kausap. Si Lord naman ang rewarder ng faith natin eh. You're not here para i-entertain kayo. You are here so that your life will be changed for the glory of God. Oh. Kasi pagod ka na eh sa mga challenges mo sa buhay. And by the grace of God, kaya lang tayo lumalakas because the Bible says, we can do all things through Christ who gives me the strength. And remember this, every time when you come to the place of worship, look at the scripture. It is the same with my word. It is the same with my word. I send it out. At ang may dala niyan yung man of God. Kaya ang bantayan nyo palagi yung word na lalabas sa amin. Huwag kang toilet ng toilet. Kasi yung iba naman, hindi naman talaga naihi. Gusto lang sumilip sa salamin eh. So, yung eyebrow ko ba ay diretso pa o nandito na? May kausap ba ako? Ayan tuloy, na-miss mo yung blessings mo. So it is the same with my word. And at sabi doon, I send it out. Sino ang magse-send it out niyan? Yung man of God.
Ang dala namin, hindi sermon. Ang dala namin, mensahe ng Panginoon. And I want you to perceive that word. Isipin mo, sa dami natin ito. Kanya-kanya patay. Sige, Lord. Sige. Kasi yung katabi mo kung maupo, parang matutulog na eh. Pagka ganyan ang upo mo, ikaw rin, baka kunin ka na ni Lord. Kasi di ba sabi ng Bible, ang masayahin gumagaling. Ang malungkutin unti-unting. Ito yung pinakamasayang lugar natin. Huwag kayong mag-aalala, huwag kayong matatakot. Yang katabi mo, walang COVID yan. May kausap. Hayaan mo lang mag-alkohol yan. Kasi talaga ngayon sa panahon natin, lahat ng kaartihan ginagawa sa buhay natin. Pero huwag mo sabihin, oy, may laway. May laway. Alcohol. Hayaan mo yung laway niyang magpagaling sa sakit mo. So sabi doon, I send it out and it always produces fruit. Sinong gusto maging fruitful ang buhay? Maging fruitful ang pamilya. Maging fruitful ang negosyo. Maging fruitful ang kanyang trabaho. Maging fruitful ang kanyang pag-aaral. Maging fruitful ang lahat ng kanyang mga plano. Lord, ang lulundag tatanggap. Isa pa. Sino yon? Sino yon? Now look at this. And it will accomplish all. Sabi nyo nga, all. Accomplish all. Sinong gustong may ma-accomplish? Na yung may sakit, pagpasok, magaling na paglabas. Yung malungkot, pagpasok, lalabas ng masaya. Alam nyo, alam ko yan. Kasi bago ako naging pastor, ang ministry ko, Asher. Kaming mga pastor, may mga humble beginning ho kami. Hindi naman kami naging instant pastor. Kahit pa kami nag-aral sa Bible School, lahat naman dumadaan sa mga trainings. So ako noon, ang aking unang ministry, Asher, good morning. God bless you. Thank you for coming. Smile. Kaya yung mga Asher, sila ang mga salamin ng church. Kaya pagka sila ngumingiti, ngitian nyo rin. Hindi yung, good morning. Bakit? Ay, hindi. Tuloy. Kakatakot naman si sister. Tapos yung lipstick pa, lagpas pa dito. Kala mo si Joker. Tuloy-tuloy po kayo. Pero kaming mga Asher, paglabas ng mga tao, iba na ang itsura nila. Yung mukhang pasas, pagpasok, paglabas mukhang ubas. Kamusta ka na, sisa? Yung pagpasok mukhang ampalaya, paglabas, kalabasa na. Yung bang napakaganda ng aura mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako yan. Kasi ang tao talaga pag nasa presence ni Lord, gumaganda ang buhay. Now, that is the work of the man of God, to accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Isa lang ho ang amin pong panalangin sa Diyos, na ang bawat isa sa inyo pagyamanin ng Panginoon. Pasaganain ng Panginoon. Pagandahin ng Diyos ang buhay. Pagtagumpayin ang buhay. Ang lulundago ng tatanggap. Sino yon? Kita mo yung katabi mo. Paano magiging tagumpayan? Lulundag na. Hindi siya makalukso ba? Hindi makaambak. Sus, ambak na lang kapatid. Hindi mo pa magawa. Tapos kung magtrabaho ka, 24 oras. O
di ba may kulang talaga? And that's the reason why you are here. That the man of God speak and declare to you. And that's the reason why you go to the line. Kaya pagtayo ng man of God dito, you go to the line. And I really appreciate that because you are learning now. No matter what is your situation, yun nga ang magandang magpugas. Na mayroon kang sitwasyong iniwan na challenges sa bahay mo. Lord, nandito ako sa bahay mo. Gawan mo ko ng milagro. Ito ang aking honoring. Gamitin mo ito, Lord, sa sitwasyon ng pinagdadaanan ng buhay. Kasi the moment you go to the line, that is Jeremiah 3:15. That it says there, and I will give you shepherds. Pastor. Ang tawag dyan, honoring. Now, allow me to explain that because maybe some of you amazed, uy, ang daming nakalinya, oh. Oh, grabe. Magkano kaya ang kada isa dyan? Yayaman talaga yung pastor. Pagka ganito lagi ang linya, blockbuster. You know, it's not about how it is big and it is small. But better than big than the small. Ay, wala nag-amen. Kasi the Bible says, what you sow, you reap. Ang ino-honor mo, hindi lang naman kami, yung utos ng Diyos. And I will give you shepherds. Sinong nagbigay? Si Lord. Sinong nagbigay sa shepherd? Si Lord. Hindi naman kami naging pastor dahil nag-eleksyon kayo dito. Oh, uy, si pastor, ang i-eleksyon natin. Oh. It is God that appointed us here. It is God that installed us here. It is God that put us here. It is not man. Kasi alam niyo po, pagkatao lang talaga ang naglagay sa pastor. Ito ang hindi ho madaling panawagan sa buhay. Even I, hindi ko pangarap maging pastor. Never in my dreams. Ang pangarap ko maging artista. Kahit kontrabida. Walang nakadiscover. So sabi ko, baka hindi talaga. No. My ambition is I want to be an architect. And that is my dreams in life. Kasi noon maliit pa lang ako, nakikita ko yung magagandang bahay. Sabi ko, gusto kong gumawa niyan. Ang hindi ko akalain, hindi pala bahay ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Buhay pala. Buhay. So sabi doon, and I will give you shepherd. Kaya po sa tuwing nakikita nyo kami, naway makita mo ang Diyos na siyang tumawag sa amin. Can I hear amen? Kaya nga ang tawag natin sa shepherd, man of God. Called him man of God. Bakit? Kasi galing sila sa puso ng Diyos eh. Galing kami sa puso ni Lord. Alam nyo, ang puso, kung gusto nyong maging masaya, bigyan nyo siya. Sasaya ang puso niyan. Kung gusto niyong malungkot ang puso niyan, awayin niyo siya. Yun din ang puso ng Diyos. Pagka binigyan mo ang shepherd ni God, ang unang pinakamasaya, ang Diyos. Pero pagka sinaktan mo ang lingkod ng Diyos, ang unang pinakamalungkot ay ang Diyos. Kasi bigay niya yan eh. Sino sa inyong binigyan ng regalo tapos tinapon mo? Ito regalo ko sa iyo, 100,000 ang amount niyan. Thank you. Oy! Sasabihin mo, yan na ang first and last. Uulitin mo pa ba? Hindi. Hindi niya kahit pa exchange gift yan. Nang usapan, 100 pesos, ang binili mo, 70 pesos. Dahil doon sa scotch tape at saka doon sa gift wrapper. 100 ang usapan na exchange gift.
70 lang ito. Ito yung baso na hindi ko nga binili dahil 70 ang usapan, 100. Sabi nung nabi, ang pamasahe. Ang giproper na 10 piso. Sobra nga eh. 110 nga yan eh. Bakit? Ang scotch tape, 10 pesos. Hindi sobra sa 100. Tapos, tapon mo lang? Hindi. But you know, look at this. Alam nyo ba na pag inonor nyo kami, 3 ang blessings nyo? Ano daw ang blessings nyo? You will receive the blessings of guidance. God will guide you. Sinong gusto ng guidance? Every day of your life, wherever you go, God will guide you. He will guide you to your business. He will guide you to your work. He will guide you to your family. He will guide you to your everyday transactions of life. Number 2, sabi diyan, God will give you knowledge. Sinong gusto ng knowledge? Yung lahat ng gawin mo, praise the Lord, ma-overcome mo. Lahat ng gawin mo, maging pagpapala sa iyo. Lahat ng gagawin mo, masaya ka. Lahat ng gawin mo, mayroon kang knowledge from the Lord. Mahirap man sa kanila, pero dahil mayroon kang honoring, the Lord will give you knowledge. Ikatlo, understanding. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga ng understanding. I declare that the Lord will enlighten you with divine understanding. Sino dito na you desire that anointing, that every days of your life, from time to time, God will give you divine understanding. That whatever your situation in life, you will understand it divinely according to the will and purpose of God. I declare it today. Are you ready? Tanggapin ang divine understanding of God. Isa pa. Sino yon? Lord, ang lulundag tatanggap. Sabihin sa dalawa, ako yon, ako yon. Sino yon? That's the reason why you honor. I pray to God that beginning it today, it becomes your culture. Wala yata akong kausap. Alam niyo po kung bakit doon sa ginagawa niyong yan. Sabi ng Jeremiah 31:14, the priest will enjoy abundance. Gusto niyo bang kami ay abundance? Salamat sa Panginoon. Talagang tunay na mga anak ng Diyos ang mga taga-PCC. Masaya kayo pagka kami ay sagana ang buhay. Naalala ko lang one time, may nagregalo sa akin ng Land Cruiser. It's true. Hindi ko lang mapakita kasi baka hindi alam no. Meron kang nakita. I have my Land Cruiser. Somebody who blessed me with a Land Cruiser, a brand new Land Cruiser. Nung birthday ko, 2019, somebody who blessed me with a Land Cruiser, a brand new Land Cruiser. Tinawagan ako, sabi niya, man of God, I want to bless you. One night sleep or one night rest in Shangri-La Hotel. Sabi ko, thank you. Thank you. Praise the Lord. Kasi nga kahit nga ako taga Maynila, hindi naman ako nag-check-in sa Shangri-La. Tulog ko na lang sa bahay. Magkano ba yung per night? 25,000 po. Oy, dito na lang ako sa bahay muna siguro. No, pirahin mo na lang siguro. Pero sa inyo, hindi ho, tay, bayad na. Kasi tawag sa akin, tatay. Salamat naman. Thank you. So pagdating namin sa hotel, man of God, hindi ako makatulog. Sa ganda eh. Sabi ko sa asawa ko, sayang naman, one night lang ito. Huwag na tayong matulog. Bilangin na natin lahat kung ilan yung tornilyo, yung pako, yung pintura. Sayang naman, kung tulugan mo lang, alang naman pagdating doon, sayang ang 25,000.
Kaya minsan sa sobrang mahal, hindi rin maganda. Parang hindi ka na makatulog. Kailangan sulitin mo. 5 minutes. Hanggang magdamag, pagdilat mo, nakaganyan ka na. At 7 o'clock, somebody called me in the room. Sabi ng front desk, Sir, Mr. Blanca, somebody wants to meet you at the lobby. Sabi ko, sino po sila? Hindi ho nagpapakilala, pero meron daw regalong ibibigay. Uy, regalo? Uy, siyempre regalo. Baba agad. Yes, coming. Pagdating ko doon sa baba. Kilala ko yung isa, pero yung dalawa, hindi ko kilala. Pero naka-Toyota. Sabi ko, sino sila? Sabi sa akin, kayo ba yung Shunamite? Shunamite? Hindi naman pangalan yung Shunamite. Sabi ko, nagsusunamite si Mr. Blancas. Oh, ako. Anong pangalan? Kasi maraming Blancas eh. Alfonso Jr. At least alam nyo na ang pangalan ko. Siguro sa tagal naming pagkakilala ni Bishop Ding, baka ngayon niya lang alam Alfonso pala ang pangalan ni Favor. Sabi ko, sino po sila? Sir, mayroon pong pinaaabot sa inyo na regalo nyo daw po, dream car ninyo. Oy! Sabi ko, saan? Nasaan? Nakaparking. Kakain daw muna tayo, sir, sa 16th floor. Sabi ko, wag nang kain-kain. Bigay mo na. Kasi sir, birthday gift kasi sa inyo, tapos ang instruction sa akin, kumain daw muna bago ibigay yung susi. Sabi ko, ganun ba? Saan ba yan kakainan natin? Doon sa 16th floor. Sabi ko, sige, akyatin natin kahit walang elevator. Sabi ko, grabe. Panaytingin ako sa kanya, okay na ba yung kain ko? Okay na? Sabi, okay. Kasi kumain daw kayo, sir. Pagkakain. Sa maya-maya, baba na kami doon sa basement. Pagdating namin sa basement, nakita ko yung pikanto. Alam niyo yung pikanto, yung maliit? Sabi ko sa laki ko, hindi kami kasya dito. Pero dahil regalo naman, bigay, okay na rin ito kasi regalo man. Sabi ko, praise God. Sabi niya, sir, hindi ho yan. Ay, salamat. Hindi pala ito. Sabi, pag pinindot ko yung remote, pag umilaw, yun po yung sa inyo. Sabi ko, masyado ka namang suspense, Brad. Alam mo ba na kanina mo pa ako pinahihirapan, Brad? Sabi niya, ganyan talaga sir ang mga surprise gift. Okay. So, pag pindot niya, may umilaw. Pagtingin ko, kita ko, Land Cruiser. Hayaan niyo, sa isang araw, ipapakita ko sa inyo. Sus, ang tagal kong, akala ko panaginip lang. Totoo ba ito, Lord? Minsan pala, no, pagka may blessing sa iyo, maa-amaze ka rin. Ay, grabe, tumulo yung luha ko talaga. Sabi ko, bayad na ba yan, Brad? Sir, pipirmahan na lang po ninyo yung sales invoice. Nakatibayan na na-receive ninyo at basahin niyo po kung kanino pangalan. Sus, talagang pangalan ko, Alfonso Blancas Jr. Akin talaga. 5,100,000. Kasi kasama insurance, wala akong binayaran kahit piso. Sus, dinala ko sa church. Sa church, pinarada ko doon sa harapan. Sabi ng mga kapatiran, kanino yung Land Cruiser sa labas? Hindi ako nagsasalita. Sabi, man of God, may Land Cruiser sa labas. Oo nga, kanina pa nga yan nandyan. Sabi ng mga tao, may bisita ba tayo? Ikilala nila kung sino yung mga nandoon. Sabi ko, mga kapatid, may nagbigay sa akin ng Land Cruiser. Paisipin mo, nung makita nila yung sayaw ko, kasi pagka ang man of God talaga, binless mo, maganda talaga ang sayaw eh. Kaya nga yan, abundance.
Kaya yung mga hindi nagdadance ay mahirapan makarating ang panalangin. Oh. Kaya sabi ko, mga kapatid, binless ako ng Land Cruiser. So yung mga tao, may malungkot, may tahimik na katulad ng ganyan. Meron namang masasaya talaga. So sabi nila, hallelujah! Yung iba talagang masaya, lumundag. Sabi ko, salamat sa Panginoon. And people are now rejoicing. But there are some people not happy. Sabi ko, wala ka namang ginastos, ba't ka malungkot? Hindi naman ikaw nagbigay ng Land Cruiser. Sabi niya, si pastor, masyadong materialistic. Dapat ang pastor, okay na yung okay na yung Kia siguro. Huwag na. Sabi ko, sometimes when the blessing come, you should rejoice those people who are blessed. Pagka may mga nakita kayong taong pinanalanginan, mag-rejoice kayo sa kanila. Oh. Lalo na pagka ang pinanalanginan ninyo, lingkod ng Diyos, man of God. Mahina yung amen na yan. Shout hallelujah! Alam niyo kung bakit? Pag abundance yung dumating sa buhay namin. Alam niyo kung anong ibibigay ni Lord sa inyo? Pag sinabi kasing priest, sabi ng priest, the messenger of the Lord. Hindi po yan, it's not an exclusive title of the Roman Catholic. Priest, which means the messenger of the Lord. Sabi ho ng Malachi chapter 2 verse 7. Sabi ho ng Malachi 2:7. Now allow me just to read the scripture. The words of the priest lips should preserve knowledge of God, and people should go to him for instruction. For the priest, is the messenger of the Lord. Kaya dapat ang tingin niyo po sa amin habang kami nagmemensahe, man of God. Because we are, sabi doon, the messenger of the Lord. Balikan natin ho yung Jeremiah 31:14. Kanya ang sabi doon, and my people, because the priest will enjoy abundance, and my people will feast on my... Sinong gusto ng good gifts? Sinong gusto ng good gifts? Tumayo. Who wants good gifts today? Na yung wala sa'yo, ibibigay ni Lord. Yung pinakapanalangin mo, yun ang mararanasan mo sa buhay mo. I-release ko ito, lulundag ka, sisigaw ka, under the anointing of the Holy Spirit, I declare good gifts to your lives. Isa pa, saluhin, sabihin sa tatlo, ako yun, ako yun, ako yun. Sino yun? I declare good gifts and good things to your lives. Lahat ng mga pangit na dumaan sa iyong buhay, I declare palitan ng Diyos ng magagandang bagay. Come on, shout hallelujah! Receive in Jesus. Sino yon? Kaninong pamilya yon? And that's the reason why you honor. Because now you understand the divine connection principle. Ako, isa lang ang alam ko. Lahat ng mga luminya may gagawing malaki na panalangin ng Diyos sa buhay. Sino dito mula ngayon gagawin nyo yan? Hanggang dumating si Jesus. Amen! And to be honest with you, marami ho sa aming church, yung mga dating mga www.com. Alam niyo yung www.com? Wala na nagkaroon. Because of that principle. Oh.
Because what is matters most is when you connect something to this man. That is why even me, I cannot afford to go everywhere and see a pastor without gesturing. At alam niyo po, isa sa pinagpapasalamat ko yun sa Diyos, because your man of God did it. Pag pumupunta ho yan ng Manila, pag nakikita ho kami, man of God, receive this honor. Thank you, man of God. Because he is a fertile ground. He is a fertile ground. At napakasarap po. Ang pinaka-fertile ground ng seed natin is no other than the man of God. Oh. Kahit, you know why? Because this is what we call example to follow. This is example to follow. Panalangin ko na ito ay maituro nyo ito on the next generation. Na kahit na, tignan nyo ha, may testimony ako sa inyo ngayon. Hindi dahil kung ano ang estado ng iyong buhay. Bigyan ko kayo ng example. Can you sit down for a while? Okay. Meron akong, alam niyo yung Kapatagan dito sa may Digos. Siguro po since 2010, nag-start ang connections ko dito sa Davao na nagkaroon ng mga Shunamites, man and woman of God. Pag sinabi yung Shunamite, Shunamite is not a denomination. Shunamite is not an organization. Kasi baka mamaya, pag naririnig ninyo na sinasabi ng inyong man of God, we are Shunamites, baka ang isipin nyo, mayroon pala tayong bagong organisasyon. Hindi po. Shunamites is a lifestyle. Actually, ginagawa mo na yan noon pa. Hindi mo lang alam kung anong pangalan. Na pag dumating ang pastor, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagsiserve, ikaw yung nagbe-bless, ikaw yung naghahanda ng pagkain. Ang tawag dyan, honoring. At kung mayroon mang isang example sa Bible ng honoring, yung Shunamite woman doon sa 2 Kings chapter 4, verse 8 to 36. But anyway, I have no time to explain that further kasi baka hindi magkasya lang yung oras natin sa maghapon. And I pray that one day magkaroon tayo ng Shunamite, amen, gathering so that we understand the value of that meaning ng Shunamite. And I know dito sa PCC, napakaraming mga Shunamites. No? Hindi nyo lang alam yung pangalan kasi talagang kayo naman, pag nakikita nyo ang man of God ninyo, your heart is to bless, to serve, to honor. And some of you na serving food, serving things na pag may mga bisita kayong mga pastors, you cater them, you bless them with the accommodation. Actually, hindi nyo lang alam kung anong pangalan yung ginagawa nyo yan. In the Bible, ang tawag dyan, Shunamite example. Can I hear that? Amen. Now, in the Bible, okay, sabi nun sa 2 Kings, one day, Elisha went to the town of Shunem. Pag sinabing Shunem, Shunamite. Parang taga-panabo ang tawag sa inyo, panabuhan sa lalaki. Sa babae, panabuhan, panabuhan lang lahat. No matter what gender. No, panabuhan. Sa Israel, pag sinabing Shunem, you are Shunamite. Either you are a man or a woman, you are a Shunamite. So sabi diyan, a wealthy woman lived there and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. So ang trabaho niya lang lagi, tagapagpakain ba sa man of God, taga-serve. No, every time when the man of God, Prophet Elisha, go to Mount Carmel, dumadaan siya doon sa rotonda, doon sa junction. Kasi ang Shunamite kasi Shunem is the junction before you go up to Mount Carmel.
So, there is a wealthy woman there, always welcome the man of God, serve the man of God with meal. And that is why the people call her a wealthy woman because she honored the man of God. Kasama ang kanyang pamilya. So that is actually the principles, no? So, now, itong kapatagan, I've been dreaming for siguro po quite 7 years na to have a vacation house. Na in love ako talaga sa kapatagan. Sabi ko, Lord, siguro pag tumanda na ako, Bishop Ding, gusto kong maglagay dito ng rest house. Pero nagulat ako, ang mahal pala ng mga lupa dyan. At meron akong gustong bilihin, like 300 square meter lang. And somebody who gave me a price for 400,000. Sabi niya, man of God, sabi ko, nung magbabayaran na kami, aywan ko, bakit wala naman akong, alam mo yun, yung parang hindi ako masaya na babayaran ko. Sabi ko sa kanya, Brad, sorry sa lahat ng mga tawag nito, ang mga abala ko sa iyo, bigyan na lang kita ng pera. Itong portion sa iyo na lang. Bakit po, Pastor? Kasi parang hindi pa ito yung time na para bumili ako ng lupa. Oh. Kasi sabi ng Lord sa akin, hindi ka bibili. Ano po sabi sa inyo? May magbibigay lang. Tahimik siya, no? Parang ganyan. So sabi ko, baka hindi pa talaga itong time. So, kasi every time when I go there, talagang I desire to have a vacation house. You know, one of my dream is to have a house that the pastors can go there to rest. Gusto ko magtayo ng rest house para doon sa mga pastor na gusto magpahinga para makastay lang doon. And also, every time when I come in Davao. So one Sunday after the conference, I was invited to speak in Digo City. Pero dahil kasi yung boses ko, halos na gamit ko na for almost 1 week. So I decided not to preach. So sinamahan ko na lang si Pastor Glory para ako'y umattend at that time. And pagkatapos ng service, sabi ko, Lord, salamat po sa lugar na ito para sa amin. So, merong isang kapatiran sa church na yung nagsiserve, naglilinis, at habang kinakausap ako ng pastor, sabi ko dun sa pastor, baka meron kang alam na lupa, gusto kong bilihin para mag-rest, karoon lang ng rest house. Narinig nung kanyang worker sa church. Sabi niya, Pastor, gusto niyo po ng lupa? Sabi ko, matagal na akong nagpe-pray. Meron po akong lupa doon. Baka gusto niyo lang. Sabi ko, wag mo na ngayon. Kasi hindi pa yung time ko para bumili. Hindi ko naman sinabing bibilihin niyo. Tignan niyo na lang. Titignan ko. Bakit? Kung magustuhan niyo. Sabi ko, sige, mamaya na lang kain mo na ako. So, pero ang puso ko nagre-rejoice. Diyos ko, Panginoon, Lord. Kahit saan, Lord, gusto ko para matayuan lang ng rest house. Sabi niya, pagkatapos mag-lunch, dinala niya ako doon. Tignan niyo po kung gusto niyo. Naiyak ko ako. Sukatin niyo po sa paa kung gaano kalaki ang gusto mo. So naglakad-lakad na ako. Kasi ang sukat pala doon, hakbangan. Yan na ho ba, Pastor? Bakit? Kasi ibibigay ko sa iyo. Nung tinignan ko sila, hindi naman ito napakayaman na tao. In fact, binibili yung lupa niyang yun ng milyon.
Hindi niya binenta. Binigay niya lang sa man of God. Ang totoo, kasama ko sila ngayon. Umaten lang doon sa RDR. And you know, this couple is a very simple man. A farmer. Isipin mo, sabi nila, man of God, kung ibinta naman namin yan, yung pera ubos agad. Pero pag tinanim namin yan sa lingkod ng Diyos, habang buhay na namin yan, tatanggapin pa naman. Gusto niyo silang makita? Just, just to acknowledge them. Pamilya sila eh. Come. Brother Efren, halika. Oh. Come. Bishop Ding. Can I call them man of God? Just, wow. Come on. Halika, brother. Tingnan niyo to, ha? Tanggalin mo muna ang face mask mo, Sister Lizelle. Pag tinignan niyo sila, they have a very simple living. But they are Shunamites. Yung lupa niya, binibili ng milyon. Sabi niya, okay lang ho. Kasi gusto namin yung eternal blessing. Yung palakpak natin yan for the Lord yan. Pwede ka palang gawin. Diyan pala sa Kapatagan, man of God, wala palang titulo yan dyan. Kasi national park siya eh. Ang ibibigay sa iyo dyan, yung tax declaration na i-register sa Registry of Deeds. Ginawa niya lahat. Actually, nasa akin na yung nasa Registry of Deeds. But look at this. Pag tinignan niya yung sitwasyon niya at yung sitwasyon ko, maring iisipin niya, ba't ko bibigyan to? Ito si Pastor Favor, mas maganda pa yung buhay nito kaysa sa akin. But look at this simple man that touched by the Lord. The reason why I call them, because they understand the principle of honoring. Nung marinig nila, for the pastors. Alam niyo po, dahil sa kwento nila, doon sa Puerto Princesa, Man of God sa Palawan, meron ding isang tumayong mag-asawa na may sakit na cancer na pinagaling ng Panginoon. Sabi niya, lahat ng mga pastors na walang lupa, tumayo. So, 42 lahat. Binigyan ng tig 600 square meter na lupa. This is a one of a kind honoring. Alam niyo kung bakit? Halika, anak. Ang seed nila para sa kanya. Kasi yung ginawa nila sa future ng bata. Kasi isipin mo kung ibenta niya yun, yung binigay sa akin ng kalahating milyon, bukas meron na siyang pera. Dyan sa Kapatagan, hotcake dyan yung lupa eh. Ang bumibili dyan yung mga nasa lowland, yung nasa Davao City. Kahit yung mga taga-Panabo, meron nga doon eh. You just imagine that kind of amount. It's not easy. Alam niyo po ang ginawa nila? Psalms 115. If you look at that verse, okay lang, I want to use this as an illustration. Sabi ko sa kanya, huwag ka mo nang umuwi, sama kita. And I want your life to be an example of generosity and honoring to the man of God. Look at them, they're very simple men. They are farmers. But what they see is the future. What they see is the honoring. Sabi ko dito, sa verse Psalms 115, allow me to read this scripture for a while, ha? Para lang maintindihan natin. Because this is very, very important scripture. Sabi ho doon sa verse, let's read on verse 12, please. Verse 12. The Lord remember us. Sabi mo nga, remember us.
Sinong gustong i-remember ni Lord? Always. Tingnan nyo, bakit ang Israel laging nire-remember ni Lord? Look at the scripture. And will bless us. Isipin mo, lagi kang i-remember ni Lord para ikaw mapanalanginan. And this scripture says, He will bless the people of Israel. Bakit sila binibless? You know, the question always, I know, man of God, you have been in Israel, right? Nakarating na kayo sa Israel eh. Nagustuhan nyo ang lugar ng Israel. Napakaganda. Kung sasabihin ko siguro kay Bishop Ding, gusto niyong bumalik, kahit bukas balik tayo. Sino ditong gustong pumunta sa Israel? I declare one day you will travel to Holy Land. In Jesus' name. And alam niyo po kung bakit sila binibless ni Lord? You know why the Lord blessed them? Because of this verse. Because they bless the priest. They bless the priest. Ang mindset nila, they always bless the priest. Yung ginawa nyo kanina, you honor me, you bless me. Pero ito ang blessing ni Lord na balik sa iyo. You know, brother? Brother Efren, Sister Lizelle? Okay. Nung pumipirma kami ng deed of sale, kitang-kita ko sa mata, tumutuloy yung luha nila. Siguro, sabi siguro ng enemy, maging practical ka. Kasi minsan ang kalaban natin sa honoring yung salitang practicalidad eh. Kaya hindi natin magawa eh. Now, look at that. Why Israel blessed by the Lord? Because, sabi diyan, they bless the priest. And because when they bless the priest, look at the next verse. He will bless those who fear the Lord, both great and lowly. Now, listen. Maaring sa tingin nyo ngayon, lowly sila. Pero sinong naniniwala, one day, they will become great in the Lord. Yang katabi mo ngayon, wala. One day, yan ang pinakamayamang anak ng Diyos. Isa pa! Sino yon? Shout hallelujah! At ito ang matindi. Yung blessing na ginawa nila, look at me ha. Alam nyo kung saan pupunta yung blessing na ginawa nila? Bababa yun sa anak nila. Ito yung scripture. May the Lord richly bless both you and your children. Siya ang beneficiary. Yung tinatanim mo ngayon, akala mo walang future. Hindi. Ang future niyan, siya. Ibe-bless na kayo ni Lord, ibe-bless pa ito. Alam niyo po, ang ginawa pa niya, man of God, sabi niya, man of God, hindi lang po kayo ang ibibigyan ko ng lupa, pati yung aming pong man of God, yung aming pastor. You just imagine, if they use their mind, yung salitang praktikalidad, kung ginawa nila yun, hindi man nila magagawa yun. Sabi ko, hindi aksidente, ito silang nakasama ko ngayong araw na ito. Dahil may future itong tao, itong batang ito. Tingnan niyo po. Next verse, please. You may be blessed by the Lord who made heaven and earth. Sinong gustong panalanginan ng Diyos? Sinong gustong maranasan ang tagumpay ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah. Sinong naniniwala yung templo nyo tapos na? Alam nyo, you know, I'm so thankful to God when I see your church. Nasubaybayan ko yung church nyo eh. Kung paano lumaki ng ganito to. Because 5 years ago, I think that's 5 years ago, nandito na ako. Ang simbahan nyo pa lang noon, napakaliit doon. Ang man of God ninyo, dito rin nakatira sa church. Salamat ha. May God bless you and favors you. Thank you. Naway, yung ginawa nyo yan, maging buhay na testimonyo yan ng buhay nyo. Amen.
This is amazing. Sabi nga nung mag-asawa, kahit bukas, man of God, may kalahating milyon akong pera. Meron dyan maraming broken. But what they did is to honor. Kasi na-treasure nila yung blessings ni Lord sa kanila. It's also the same thing. When I see your church 5 years ago, hindi ganito to. Pakaliit nito. At maliit din kayo nun. But look at the PCC now. Hallelujah. Oh, nakakahiya nga kasi tinatraffic nyo na yung kalsada eh. Yung mga sasakyan nyo, dyan na sa tabing kalsada nyo pinaglalalagay. Pero sinong naniniwala yung katabi natin, mabibili natin yan? I declare in Jesus' name, yung mga adjacent lot dito mapupunta sa church! Hallelujah! But the way I look at your church, you need to finish this one. Wala yata akong kausap. Sinong naniniwala ang church na to tapos na? Yung aircon nyo, mainit pa. Hindi gumagana. Mayroon pang kailangang transformer. Hindi naman nyo yun bibilihin. Hindi naman nyo yun hihingin sa amin, Meralco. Anong tawag sa inyo dito? Davao Light. Hindi naman nyo pwedeng hingin sa Davao Light yun. Kailangan nyo yung bilihin yun. Yan, tahimik na naman kayo. Sinong gustong panalanginan? May gagawin ka. May gagawin tayo. Sinong gusto? Alam niyo po sa tingin ko, in my observation, I think you are the biggest church in Panabo City. Kayo ang pinakamalaking church. At mas lalaki pa! Alam niyo po ito, pagka binless nyo, pati mga bahay nyo sasabay sa blessing. Kaya hindi ako magtataka yung mga walang sasakyan, magkakasasakyan. Yung walang sariling bahay, magkakaroon ng sariling lupa at bahay. Sinong gusto? Lord, ang lulundag tatanggap! Isa pa! Sino kaya yon? Ang lulundag unang mabibless! Sino kaya yon? Tapusin na natin to. Huwag na itong paabutin ng 2023. Sinong naniniwala tapos na ito? Sus, pati yung bata. Salamat anak sa pananampalataya mo. Pero hindi po pwedeng sumigaw lang tayo. Kailangan may ipugas tayo. Siguro kailangan nyo pa dito mga 3 milyon pa siguro. Ay, kung tama ako. Kasi, you need at least 2 million because you need to seal. Alam niyo kung bakit hindi pa ito na aircon? Kasi pag umandar yung aircon nyo at wala kayong ceiling, so ang inyong kontador sa Davao Light, baka ang man of God ninyo, imbes na tumingin sa inyo, doon na sa poste. Panginoon ko. Kahit yung sound system nyo, i-upgrade ninyo. Sa laki kasi ninyo, hindi to. Alam mo ba, kanina pa ako nahihirapan sa boses ko. Kailangan dito yung sound system nyo, yung parang sinasabit yung hinahangir dyan. Kasi, coming! At purihin ang Panginoon. Hallelujah! Mangyayari! But you need to finish your church building. From here going there. Sinong naniniwala ngayong umagang ito? Matatapos na.
Sabihin mo nga sa katabi mo, mangyayari yan. Naalala ko lang ba, minsan si Haring David, na allow me to finish. I don't know what time you almost finished your service, ha? Kasi patawarin na lang ninyo ako. Kasi every 5 years man lang ako nakakarating dito. Pagbigyan nyo na lang po ako. At least, ngayon lang. Hapurin ang Panginoon. But, I was led by the Lord. That person na sinama ko ngayon, hindi yan aksidente kung bakit sinama ko dito yan. Ang balak ko talaga kahapon, umuwi na sila kasi gusto na nilang umuwi. So, binigyan ko sila ng accommodation sa hotel sa Big 8. No, stay here. Enjoy your night. And I know God has a purpose and has a message to you today. You know, I remember one time when King David on 1 Samuel. Now, allow me to look at that verse. I'm sorry, 1 Chronicles. Because this is not actually a topic. But you know, there is always a word that God wants to share this to His people. May mga mensahe talaga ang Diyos na Kanyang binubuksan ba para mas lalo lang nating makita yung kapahayagan ng ating Panginoon. And this is actually the word of the Lord. Allow me for a while to look at that verse para lang ho natin po makita itong verse, man of God. Thank you po. I'm looking for that verse because that is important to me. Okay? That's on 1 Chronicles. Okay? 1 Chronicles. Lumabas ka. No? Kasi po importante ito na mabasa ko sapagkat ito kasi yung isa sa pinaka gusto ko pong maintindihan natin na talata. Dahil po, this is our guide that we can have this honoring to the temple of God. Okay? Now just give me a little bit. 1 Chronicles 29. And it says here, verse 3, 4, 5, 6, 7, 8, until verse 9. Nak, pakitulungan nga ako please. Can you show that to? Okay. Now, look at this verse. Sabi ni King David, and now, sabi niyo nga, now. Not tomorrow, but now. Because of my devotion to the temple of my God. May mga deboto ba dito? Sus, wala yata akong kausap. May mga deboto ba dito? Lahat ng mga deboto sumigaw ng amen. Ang totoong deboto, hindi ho yan makikita mo lang lagi dahil nagsisimba. Deboto ka na. Ang totoong deboto, tulad ni King David, because of my devotion to the temple of my God, dapat deboto tayo sa templo na ito. Na kung ano ang kailangan nito, lahat tayo bahagi, lahat tayo kaparte, lahat tayo mayroong gagawin. And it says here, I am giving all of my own private treasures of gold and silver, ano daw? To help, sabi nyo nga, to help in the construction. Ay, tama-tama pala ang verse na ito. Because you are still constructing this building. You are still constructing this building. This building is not yet finished. You're still doing it. And it says here, this is in addition to the building materials I have already collected for His holy temple. Sinong naniniwala this temple is holy for the Lord? Now, can I hear a shout of amen? Now, on the next verse, sabi ho doon, I am donating more than 112 tons of gold from Ophir and 262 tons of refined silver to be used for overlaying the walls of the building. Now, look at verse 5.
Sabay-sabay, PCC. 1, 2, read. And for the other gold and silver work to be done by the craftsmen. Ano sabi ni King David? Now then. Say it again. Now then. Who will follow my example and give offerings to the Lord? To the Lord? Say it again. Today. Not tomorrow. It's not tomorrow. Today. Ang balita ko, si Haring David, patay na siya. Hindi niyo alam. Tayo buhay pa. Pero kakaibang klaseng patay ito. Sabi niya, who will follow my example? And that is the reason why we still read the scripture and King David is still here. Because he is an example of faith. Sabi doon, and give offerings to the Lord today. So what King David did, sabi sa verse 6, look at this verse. Then the family leaders, the leaders of the tribes of Israel, sabay-sabay, 1, 2, read. The generals and captains of the army, and the king's administrative officers, sabay-sabay, all gave willing. Sinong willing? Lahat ng willing. Taas ang kamay. Oy! Lahat ng nakataas ang kamay, tumayo! Ay, palakpakan natin si Jesus. Come on. Gustong sabihin, tapos na ng lubusan ang building na to. Come on, shout hallelujah! Hallelujah! What a wonderful God we serve. 3 million man of God, kailangan natin dito. At least. Alam ko po ito. Mamaya po, ipapakita ko po yung church building namin na katatapos lang din namin ginawa sa banda. Yung mga tao, grabe. May pandemic pa yun, ha? Merong nagbigay 3 buwang sweldo, 4 na buwang sweldo. Yung isa, jewelry niya lahat. So, iyak na lang ang puhunan. May nangyari, mayroon. May ginawang malaking pabor ang Diyos. Isa sa mga ni-raise up ni Lord ngayon na milyonaryo sa church namin, anak kong panganay. Nag-empty talaga yung anak kong panganay. Isipin mo, ang kanyang first fruit, $1,200,000. So halos hindi makalakad yung anak ko kasi first time na magkaroon ng 1 million, first fruit pa. So kaya pala ang lakad ng anak ko. Sabi ko, manipis naman ang envelope. Yung pala naka-manager's check. $1,200,000. Just imagine. It's amazing. Sabi ng anak ko, Dad, puhunan ko yan sa negosyo. Pero naniniwala ako sa templo ng Diyos. Today, look at me. Yung ginawa ng mag-asawa nito, eternal legacy na nila yan. Look at them. Hindi sila natakot. Meron silang inaccomplish, pero humanda sila sa blessings ni Lord sa kanila. Pero kung sila may ginawa, bakit hindi kita hamunin ngayon na gumawa rin? Lord, ang mag-amen, mapapanalanginan. Are you ready?